Biblia ang sasagot, itanong mo kay Soriano. Magandang araw sa lahat ng ating mga panauhin at sa lahat ng nasa mga iba't ibang venues na kung saan ay nakakarating po ang ating ginagawang Worldwide Bible Exposition. Sa araw na ito, muli po nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataon na makasama natin ang ating pong mga panauhin na makakaugnayan natin ngayong araw na ito. At tayo po ay naimi-monitor sa lahat ng bahagi ng Pilipinas sa pamamagitan ng ating mga satellite providers. Kasama po ang mga nakakapanood sa atin sa ating webcast na isinasagawa. Practically, tayo po ay napapanood sa buong mundo at sa pamamagitan po ng ating mga translators ay meron din pong mga iba't ibang mga versions ng atin pong isinasagawang Worldwide Bible Exposition. Kaya ngayong araw na ito, hindi man po natin ma-accommodate ang lahat ng ating mga kapwa-tao para makapagtanong kay kapatid na Eli, subalit naniniwala po kaming sa tulong ng Panginoon na abot natin sila at nakakapakinig sila sa atin, nakakapanood sila ng atin pong mga ginagawang talakayan tungkol sa pananampalataya at mga kasagutan sa inyong mga katanungang pang-espiritual na binibigyang tugon sa pamamagitan ng mga talata ng kasulatan. At para hindi po tayo magluwat, muli po ay amin pong inihahatid sa inyo at ipinagkakaloob ang host ng palatuntunang Ang Dating Daan, si kapatid na Eli Soriano. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo. Magandang araw sa ating mga kababayan at sa lahat po ng nakikinig ngayon. Everybody that are following us in the web and through our satellite broadcast. It is our pleasure to serve the interest of everyone by answering your queries directly from the Word of God in the Bible. Samahan nawa tayo ng Panginoon, mga kapatid, mga kababayan, sa ating pagtuklas ng mga bagay ng katotohanan na hindi kinatha, hindi imbento na gaya ng ginagawa ng ibang mga relihiyon na nagtuturo ng mga aral na imbento. Hindi talaga itinuro ng Diyos at itinuro ng mga apostol. Ang Apostol Pedro ang may sabi doon sa ikalawang Pedro 1:16 ng ganito. Sapagkat kami ay hindi nagsisunod sa mga kathang ginawang mainam noong aming ipinakilala sa inyo ang kapangyarihan at pagparito ng ating Panginoong Hesukristo, kundi kami ay naging mga saksing nakakita ng kanyang karangalan. Ayun, yung salita niyang kami ay hindi nagsisunod sa mga kathang ginawang mainam. They are not followers of inventions, of myths. They are not followers of fables. In English it says, for we have not followed cunningly devised fables. Mga katha-katha. Sa relihiyon po kasi sa ating panahon, marami na pong mga nakatha na aral na hindi naman po galing sa mga apostol. Huwag kayong magagalit mga kababayan. Ito po ay nangyayari sa katotohanan na isa sa mga pinaniniwalaan ng Pilipino na aral na yun daw batang maliit pagka hindi nabautismuhan, mapupunta sa limbo. Isang katha. Yun ang nasa Biblia na hindi naman ang bata kailangang mapunta sa limbo. Kahit hindi binyagan ang bata, ang bata ay talagang sa Diyos. Wala namang kasalanan niyang bata. Wala namang minanang kasalanan ng bata, kagaya ng sinasabi ng mga nagsasabing may limbo raw, na ang bata raw ay may minanang kasalanan. Di po totoo yun. Basahin natin ng Ezekiel 18, versikulo 20. Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak. Ang katwiran ng matuwid ay sasa kanya at ang kasamaan ng masama
ay isa sa kanya. Napakaliwanag nitong salita ng Diyos na ito. The soul that sinneth, it shall die. The son shall not bear the iniquity of the father, neither shall the father bear the iniquity of the son. The righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him. In Portuguese it says, a alma que pecare sa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. In Spanish it says, El alma que peque, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. in Kapampangan it says, in kaladwa mi kakasala iti Matea, ing anak ka lalaki ene dala ning dewa ka na ning igpa, ning igpa na dala ning dewa ka na ning anak ka lalaki, ing katulira na ning matulid mi bili kaya, ating dewa ka na ning marawak mi bili kaya. In Cebuano it says, ang kalag nga makasala kini mamatay. Ang anak dili magapasan sa kasalanan sa amahan, ni ang amahan magapasan sa kasalanan sa anak. Ang pagkamatarong sa matarong anha kaniya, ug ang pagkadautan sa dautan anha kaniya. Kita nyo? In Ilocano it says, Ti kararwa nga agbasul matay to. Ti anak alalaki di nantu awiten ti kinadangkes ti ama. Ket ti ama di nantumot awiten ti kinadangkes ti anak alalaki. Ti kinalinteg addan to kenkwana. Ket ti kinadakes ti managdakdakes addan to kenkwana. in Pangasinense it says, Say kamararwa aman kasalanan patay na ani. Say anak alaki agtunaan ni awiten suin kauges nen amato. Et say ama agtumet na ani awiten suin kauges na anak to alaki. Sain katunong na matunong wala na aniid si katu. Tan sain kauges na marilmeng wala na aniid si katu. in Japanese it says, 罪を犯した者はその者が死に、子は父の咎について負い目がなく、父も子の咎について負い目がない。正しい者の義はその者に帰し、悪者の悪はその者に帰する。 in Chinese it says, 唯有犯罪的，他必死亡；儿子必不担当父亲的罪孽，父亲也不担当儿子的罪孽。一人的善活必归自己，恶人的恶报也必归自己。 kahit mo po sa ang Biblia basahin, ang bata hindi naman minamana kasalanan eh. Ang anak hindi magdadanas ng kasamaan ng kanyang ama, o ang ama man ay magdadanas ng kasamaan ng kanyang anak. Ang katwiran ng matwid sa kanya, kasamaan ng masama sa kanya. Kaya yung doktrina ng limbo, imbento po yan. Yan po ang dahil niyan. Yan din ang dahil kung bakit sinabi ni San Pedro doon sa 2 Pedro 1 na hindi kami nagsisunod sa mga kathang ginawang mainam. Merong mga kathana, ang pagkakatabas at pagkakagawa parang akala mo totoo. Akala mo kapanipaniwala, pero panluloko sa kapwa. Ganyan po ang maraming relihiyon. Kagaya halimbawa nung magpapatayo ng kapilya at magpapalagak sa miyembro, lalaga ka ng lalaga. Linggo-linggo, maglalaga ka, laga ka ng lagak. Hahaba tayo, kapatid na Daniel, umpisahan na natin. Binibigyan ko lang ng ideya ang mga kababayan na dapat ang mapaniwalaan natin yung nasa Biblia, hindi yung kinatha ng pastor. Yung nasa Biblia lang. Yung ang totoo, yun ang salita ng Diyos, yun ang galing kay Kristo, yun ang sinulat ng mga apostol. Kaya yun ang dapat nating paniwalaan. Umpisa na tayo, kapatid na Daniel. Mga kapatid na Eli, unahin po natin ang ating mga panauhin sa Lawag City. Nandun si kapatid na Rudy Alamares. Go ahead please, Lawag. Salamat po sa Diyos sa mabuting pagkakataong bigay sa atin. Magandang araw po sa inyo lahat, kapatid na Eli, kapatid na Daniel.
Dito po sa Lawag City, ang magtatanong po ay si Mr. Celendonio Saturnino, 57 years old, isang Katoliko po. Meron sana akong tatanong, may kakayanan ba ang tao na malaman ang plano ng Diyos? Alam mo kapatid, yung plano ng Diyos, gusto nga ng Diyos malaman ng tao yun. Kaya tiyak na merong kakayanan ang taong malaman ang plano ng Diyos. Kasi yung plano, kumbaga sa isang bahay, yun ang magiging itsura ng bahay bago itayo yung bahay. So nauuna yung plano bago yung bahay, di ba? Ang Diyos, nauna yung kanyang plano bago tayo likhain ng Diyos. May plano na siya para sa atin bago tayo nilikha ng Diyos. Kaya dapat alam natin yung plano ng Diyos. At yung plano ng Diyos, yun yung kanyang kalooban. Bago pa tayo nalikha, may kalooban na ang Diyos na dapat nating maisagawa. Yung plano, maisabuhay. Basahin natin ang Efeso Kapitulo 2, versikulo 10. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Yun ang plano ng Diyos eh. Inihanda niya na ng una upang siya nating lakaran. Tayo kanyang gawa, nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Kaya ang tao'y sumasama, ayaw siya kasing sumunod sa plano ng Diyos eh. Kumbaga yung tren, bago ilabas yung tren, meron ng release. May tatakbuhan ng release yung tren. Pagka yung tren umalis sa release na diskaril, disgrasya ang kahulugan nun. Ang tao kaya nadidisgrasya, nagagawa ng mga mali sa buhay niya, nagkakaroon siya ng mga maling desisyon, nagkakaroon siya ng mga maling gawain dahil umaalis siya dun sa release. Yun ang plano ng Diyos eh. Meron siyang inihandang mga gawaing kabutihan na siyang pinag-uukulan niya sa tao na kanyang nilikha. Tayo'y ginawa ng Diyos para gumawa ng mabuti, hindi ng kasamaan. Kaya ang tao ngayon nagsasaper, ang tao ngayon ay nagkakaroon ng mga gera, ng kasakiman, away ng mag-asawa, paghihiwalay, patayan ng magkakapatid, dimandahan ng magkakamag-anak, sari-saring kasamaan dahil ayaw tayong sumunod sa plano ng Diyos. Kaya kung sa tanong mo, may kakayahan ba tao malaman ang plano ng Diyos? Gusto nga ng Diyos yun. Yung kanyang kalooban, yung kanyang plano. Hindi ba yun ang sabi dun sa panalangin na kinopya sa Biblia? Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Ayon, sundin ang kalooban mo kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Ibig sabihin nun, sundin ang plano mo, yung kalooban ng Diyos. At yon ay gusto ng Diyos malaman nga natin. Pinapaalam sa atin yon. 5:17 ng Efeso, ganito nakasulat. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ayun, yung kanyang kalooban, His will. Huwag kayong mangmang, unawain ninyo. Pasasabihin ba ng Biblia na unawain mo kung hindi mo nga mauunawaan? Madali namang maunawaan ang kalooban ng Diyos sa tao. Alin yon? Tayo ginawa para gumawa ng mabuti. Alin yung mabuti? Basahin natin yung 7:12 ng Roma. Kaya nga, ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Ayun, tayo ginawa ng Diyos para gumawa ng mabuti. At yung mabuti na gagawin natin, yun yung
kanyang kautusan. Sabi niya, iibigin mo ang iyong asawa parang ang iyong sariling katawan. Utos yun. O mga babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Utos yun eh. Yun lahat ng yun, pag sinunod mo, yun ang mabuti. Lahat ng utos ng Diyos, ikabubuti ng tao. Ba tayo sumasama? Kasi yung hindi utos, yun ang ginagawa natin. Kumbaga sa tren, ayaw mo sa riles. Sabi ng Diyos, huwag ka magnanakaw. Nagnakaw ka. Nakulong ka tuloy. Huwag kang mangangalon niya. Nang rape ka. Nakulong ka tuloy. Halimbawa, huwag ka mag-iimbot. Nag-imbot ka, nang istapa ka, makukulong ka. Bukod sa makukulong ka, ay maaring mapatay ka pa nung nanakawan mo. Pagka may baril yung nanakawan mo, kutsilyo lang yung iyo, mauunahan ka. Pero kung tayo gagawa ng kalooban ng Diyos, kahit medyo mahirap, hindi tayo maaaring magipit. Halimbawa, isa kang kumikita lang ng konti, wala ka namang pagkaing masarap, tuyo lang, mabuti na yung tuyo na wala kang problema kaysa sa kumain ka nga ng murkon o ng lechon, ninakaw mo naman. Basahin natin ang Kawikaan 17:1. Maigi ang isang tuyong subo at may katahimikan kaysa bahay na may laging pistahan na may kaalitan. Ang liwanag ng salita ng Diyos maigi ang isang tuyong subo na may katahimikan. Kung yung tuyo na yon galing sa pagpapagal mo, hindi mo niloko ang kapwa mo tao, magandang buhay yon. Na tuyo lang ang ulam mo pero malaya ka. Wala kang masamang kasaysayan, wala kang record dahil gumawa ka ng kabutihan. Ang tao kaya tayo nagsasuffer, kung minsan nagkakasakit dahil din sa kasalanang ginagawa natin, sa paglabag natin dun sa kabutihan o sa plano ng Diyos. Halimbawa, sabi ng Diyos, huwag kayong magsipaglasing ng alak, sabi ng Diyos. Wala kang ginawa kundi maglasing. Kamat na bandang huli, meron kang sakit sa atay. Bakit? Yung alak, alkohol yon. Yung alkohol, mahihirapan masyado ang atay mo para i-neutralize yun. Lahat kasi ng chemical na pumapasok sa katawan ay ini-neutralize ng atay. Pagka masyado ng maraming chemical, mapapagod yung atay, magkakaroon ka ng cirrhosis of the liver o ng mga sakit sa atay. Ikaw rin ang mamamatay. Kaya yung atay, dadagdagan mo lang ng patay. Bakit? Kasi, sinobrahan mong masyado ang ano mo sa atay mo Kain ka ng inom ka ng inom ng alcohol. Inom ka ng inom ng droga, inom ka ng inom ng soft drinks. Katakot-takot na chemical yung nasa soft drinks. Alam nyo ba, nasa soft drinks, merong chemical na nilalagay sa panlinis ng inodoro? Alam ba natin yun? Na yung masarap na soft drinks, may halong chemical na ginagamit sa panlinis ng inodoro. Tungga ka ng soft drinks, bukod sa diabetes, pinahirapan mo ang atay mo. Matamis yan Kaya tayo na rin ang may kasalanan kung minsan inom ka ng inom ng droga, kain ka ng kain ng sip-sip ka ng sip-sip ng droga, ng shabu, ng kung ano-ano, winawasak mo ang sarili mo. Kaya bandang huli, ikaw din ang magsasuffer, ikaw din ang mahihirapan. Pero kung gumawa ka lamang sana ng mabuti at sinunod mo yung plano ng Diyos, hindi ka masyadong mahirapan. Bawa, kahit na tuyo lang ang ulam mo, malakas ang katawan mo. Nung araw may kanta ko yung labandera ko, tunay ka kung umibig, ang bati at palo-palo, ansyan laging kapiling, something like that. Tapos, merong parte rin sa kanta, lumalakas ang katawan sa paghanap ng pera. Sabi mo? Kahit labandera ka lang, malakas naman ang katawan mo, hindi ka magnanakaw, hindi ka prostitute. Ang prostitute, isang gabi nakaka 10,000.
Kaya lang, pagkatapos ng 3 taon, patay na. Eh bakit? Na-AIDS kasi eh. Na-AIDS eh. Yung kanyang customer na may AIDS, nilagay sa kanya yung AIDS. Yung labandera. Yung labandera eh. 25 taon naglalabandera eh. Nakapagpatapos ng anak eh, malakas ang katawan eh. Bakit? Nagtiis. Na kahit na yung mabuting gawain ay mahirap gawin, pinagtiisan niya, tinulungan siya ng Diyos. Ayon. Ganun po kapatid, ang ng tao, ang konstitusyon ng ating katawan ay ginawa para gumawa ng mabuti, hindi ng kasamaan. Parang yung makinang diesel. Ang makinang diesel, ginawa yon para ang ilagay mo diesel. Pag nilagyan mo yun ng gasolina, masisira agad yun. Ganon din naman yung makinang gasolina. Pag nilagyan mo ng diesel, hindi maaandar yon. Ang ibig ko lang sabihin, ang tao ginawa ng Diyos para sa kanyang plano na gumawa tayo ng kabutihan hanggang sa tayo mamatay. At pagka ang kabutihan ang ginawa natin, pagkabuhay na mag-uli sa paghuhukom, magkakaroon ka ng gantimpalang buhay na walang hanggan. 5:28 ng Juan, ganito nakasulat. Huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas. Ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Nakita mo kapatid? Kaya talagang ang plano ng Diyos sa atin gumawa ng mabuti. Kasi sa araw ng pagkabuhay na mag-uli ng mga patay, sa araw ng paghuhukom, yung mga nasa libingan lalabas ang nagsigawa ng mabuti sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay at ang nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol o sa parusa. Kaya kapatid, yan ang plano ng Diyos. Ginawa ka para gumawa ng mabuti. Mabuti para sa nanay mo, sa tatay mo na pinagkakautangan mo ng loob, igagalang mo ang iyong ama't ina, gagawa ka ng mabuti sa iyong kapwa. Mamahalin mo ang iyong asawa at mga anak, aasikasuhin mo ang pamilya mo. Iibigin mo pati ang iyong kaaway, sabi ng Panginoong Hesus. Yun ang mabuti. Pag ginawa mo yun, di ka mapapasama eh. Ayun. Yun ang plano ng Diyos sa atin. Na kaya tayo ginawa para sumunod sa kanyang utos. Para gumawa ng kabutihan. Yung mabuti, yun ang utos. Ang mabuti sa Diyos, yung siya ang may utos. Ang kautusan ay banal, ang utos ay banal, matuwid at mabuti. Yun ang dahil ng ating pagiging tao. Yun ang plano niya sa atin. 12:13 ng Ecclesiastes. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Kaliwanag nyon. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos. Sundin mo ang kanyang mga utos. Yun ang mabuti, yung utos niya eh. Sundin mo yon sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Yun ang ating reason of our existence. Yun ang plano ng Diyos para sa atin. Sana naunawaan mo kapatid na Celedonio. Thank you. Thank you. Okay po. Sa Perth, Australia naman po tayo. Si kapatid na Edwin Paloma nandun. Go ahead, Perth, please. Magandang araw po kapatid na Daniel, kapatid na Eli. At salamat po sa Diyos sa pagkakataon ito at makabahagi po muli ang Perth, Australia. Narito po ang ating magtatanong po ngayon, si Sister Purita Castro, 60 years old, Roman Catholic. Nanay po niya yung ng kapatid po dito. Brother Eli, magandang araw po. Lagi po kaming dumadalo sa mga gawain at nakikinig sa pangaral niyo po. Pero
kami kaanib. Masasama po ba kami sa maliligtas? Brother Eli? Alam mo, kapatid na Purita, hindi ko alam hatulan kung maliligtas ka o hindi kasi hindi ko nakikita yung puso nyo. Pero ang nalalaman ko yung nasa Biblia na ayoko kayong hatulan dahil di ko nga alam kung ano nasa isip nyo, bakit ayaw kayong umanib, no? Kung ang hindi nyo pag-anib ay talagang dahil ayaw nyong umanib, hindi ka maliligtas, kapatid. Kung talagang ayaw mo lang umanib. Bakit? Kasi utos ng Diyos yung pag-anib. Isa yun sa utos na dapat na sundin ng tao. Sa 12:9 ng Roma, ganito nakasulat. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Yung pakikisanib o pakikisama, utos yun. Akala nung iba, yung mga ibang iglesia, basta sapat na lang makinig ka ng makinig. Paano yun kung hindi ka sasama sa pagtupad? Lalabas mababaliwala. Kung nakikinig ka nung salita, paano mo tutuparin kung hindi ka aanib? Isa yung pag-anib, isa yun sa mga aral ng Diyos. Ayaw mo, kapatid. Kung talagang ayaw mo, hindi ko sinasabi na ayaw mo. Kaya nga ayaw ko sayong humatol kasi hindi ko alam kung talagang ayaw mo lang. Kasi pagka talagang ayaw mo lang, ang kahulugan nun, itinatakwil mo si Kristo. Pag ayaw mong tanggapin yung kanyang salita. Basahin natin ang Juan 12:48. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Ayon. Ang sabi ng Panginoong Hesus, ang nagtatakwil sa akin. Paano ba yung pagtatakwil sa kanya? Hindi tumatanggap sa aking mga pananalita. Kaya pagka hindi natin tinatanggap yung pananalita, yung aral, yung turo ng Panginoon Kristo, it is tantamount to rejecting Him. Pagtatakwil sa Kanya yon. At pagka itinakwil natin ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pagtatakwil natin sa Kanyang aral, ay hindi po tayo maliligtas doon, kapatid. Kung talagang ayaw nyo lang dahil ayaw nyo tanggapin yung aral ni Kristo, mahirap ka pong maligtas doon. Kasi ang magtatakwil sa aral ay hindi po maliligtas yon. Umpisa natin sa 28. Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patutuo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. Gaano kayang higpit ng parusa sa akala ninyo ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa Kanya at umalipusta sa espiritu ng biyaya? Ayun. Ang sabi sa Biblia, yung nung araw sa panahon ni Moises, yung hindi susunod sa utos ni Moises, sa harapan ng 2 o 3 saksi, papatayin nyo ng walang awa, babatuhin nyo hanggang sa mamatay. Gaano kaya ang higpit ng parusa sa akala ninyo, ang wika ni Pablo? Ang ihahatol doon sa yumuyurak sa anak ng Diyos. Yung nagtatakwil sa anak ng Diyos. Pag itinakwil kasi natin ang Panginoon Kristo, ay tinatakwil natin ang Diyos. Paano tayo maliligtas? Basahin natin ang 16 ng Lucas. Ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig, at ang nagtatakwil sa inyo ay ako ang itinatakwil, at ang nagtatakwil sa akin ay itinatakwil ang sa akin nagsugo. Ang nagsugo kay Kristo ang amang Diyos ng langit.
Pag itinakwil natin siya dahil ayaw natin tanggapin yung kanyang salita, ang itinatakwil natin ay ang Diyos na mismo. Paano ka kaya maliligtas, kapatid, kung parang tinatakwil mo ang Diyos dahil ayaw mong tanggapin yung kanyang salita? Pero ayaw kitang hatulan sa dahilang hindi ko naman alam kung itinatakwil mo talaga yung salita, kung ayaw mo talaga. No? Pero kung susunod ka po sa Biblia, kapatid, ang sabi po ni San Juan sa unang Juan, ganito. Sabi niya sa mga kapatid nung unang siglo, sa 3:18. Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dilaman, kundi ng gawa at katotohanan. Hindi naman tunay na pag-ibig yung salita lang eh. Meron mga tao kasi, mahal ko ang Diyos, I love you, Lord, etc. Kakanta pa. Pero ang sabi po ng Biblia, huwag tayong iibig sa salita kahit sa dila man, kundi ng gawa at katotohanan. Kailangan yung salita ng Diyos, ginagawa yun, isinasagawa, isinasabuhay, tinatanggap. At pagka tinanggap yun, maaanib ka. Kasi ang nakasulat sa Biblia, aanib ka doon sa mabuti na nakilala mo. Pagka ayaw mo umanib, parang pagtatakwil yon. At meron pong babala ang Diyos doon. Sa 1:24 ng Kawikaan, ganito nakasulat. Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi, aking iniunat ang aking kamay at walang makinig, kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo, at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating, pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo, at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo, pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo. Kung magkagayoy, tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan, sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Ayon, maliwanag kapatid yun, Sabi ng Diyos, tumawag ako, tumanggi kayo. Nagtakwil kayo. Inyunat ko yung aking kamay, ayaw kayong makinig. Inuwi nyo sa wala ang buo kong payo. Hindi nyo inibig ang aking saway. Ako naman ang tatawa pagka ang inyong kasakunaan dumarating na. Pagka ang kasakunaan mo darating na parang ipo-ipo at saka ang hirap at ang hapis ay dumating sa inyo, tatawag kayo sa akin, hindi na ako sasagot, sabi ng Panginoon. Yun ang warning ng Diyos eh. Pag hindi tayo tumugon sa kanyang tawag, pag hindi natin siya sinunod ang kanyang salita, darating ang araw ng kanyang paghihiganti sa tao. Yun yung kasunod na talata dun sa binasa natin kanina eh. 2 Tesalonica, Kapitulo 1, versikulo 8. Na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Gaganti ang Diyos sa ganong mga tao na hindi kumikilala sa Kanya, ayaw tumalima sa ebanghelyo. Kaya yung salita po ng Diyos nasa Biblia para sundin natin. At isa sa mga susundin natin, aanib tayo doon sa katotohanan. Isipin mo kapatid, asan ang logic? Si Kristo at ang Ama nagtayo ng iglesia, may samahan. Yung samahan na yon nasa Biblia. Ang aral nasa Biblia. Ayaw kang sumama. Di ba ang logic nun parang ayaw mong sumama dun sa itinayo ng Diyos? Ang logic nun, parang baliwala lang sa'yo yung ginawa ni Kristo. Yung ginawa ng Ama sa langit. Na si Kristo, nagbuwis ng kanyang buhay para sa iglesia, matubos ang kasalanan ng tao. Tapos ayaw mo sa iglesia, ayaw kang umanib.
Hindi ba yun parang ang logic nun ayaw mo kay Kristo? Basahin natin ang Gawa 20:28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Yung iglesia ng Diyos, binili ni Kristo yun ng kanyang sariling dugo. Kaya siya nagsakripisyo, kaya siya na pinatay, kaya siya nagtiis dahil para matubos niya ang iglesia. Ayaw natin na tayo maging bahagi ng iglesia, parang itinatakwil natin yung sakripisyo ni Kristo. Ikaw na ngayon ang makakahatol sa iyong sarili, kapatid, kung maliligtas ka ba o hindi, pag hindi ka umanib sa iglesia dahil ayaw mo. Ngayon, hindi ko alam kung meron kang ibang dahilan dahil sabi mo kasi lagi kang dumadalo sa gawain, nakikinig, pero hindi ka umaanib. Hindi ko alam yung dahilan sa likod nun, kaya ayaw kitang hatulan. Pero kung ang dahilan nun ay ayaw mo talagang umanib dahil parang ayaw mong pahalagahan yung tawag ng Diyos at ni Kristo sa'yo, wala ka pong kaligtasan nun. Ikinalulungkot ko, I just have to be frank. Kailangan akong magsalita ng prangka kung ano yung sinasabi sa Biblia. Hindi naman ako kagaya nung paniniwala pagka hindi ka anib, hindi na maliligtas. Naniniwala kami may mga hindi ka anib na maliligtas. Meron kasing mga hindi kaanib na hindi nakarinig o kaya hindi narating ng pangangaral, hindi naanib. Hindi ko hinahatulan yun na hindi na maliligtas kasi halimbawa, hindi naman siya nakakilala, wala naman siyang narinig. Parang nung araw, may mga tao nung araw nakatira sa kuweba. Nung araw, wala pang Bibliang masyado. Namatay sila, hindi pa sila nakakarinig. May pag-asang maligtas yun, kapatid, yung mga taong ganon. Pero kung nakapakinig ka, naintindihan mo, naliwanagan mo, ayaw mong tanggapin, iba yun. Iba yun dun sa hindi naanib kasi walang narinig. Yun, may pag-asa pang maligtas yung mga hindi naanib na walang narinig Kagaya ng mga ermitanyong sinasabi na buhay sa kuweba, hindi nakarating sa sibilisasyon, etc. Ang Diyos hahatulan sila sa puso. Basahin natin ang Roma 2, versikulo 13. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Sapagkat kung ang mga hintil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Sabi ni San Pablo, merong mga hintil na walang kautusan kasi hindi narating. Ang mga hintil yun yung mga taong walang kilalang Diyos. Parang yung mga ninuno nating Pilipino nung araw. Ang tawag yata ron yung mga ita, yung hindi narating ng aral ni Kristo yun May pag-asa yun. Kasi kung yung mga hintil ang wika, walang kautusan sa katutubo, nagsisitalima naman sa bagay ng kautusan, hindi naman sila gumagawa ng kasamaan. Ang mga ito, kahit walang kautusan, siyang kautusan sa kanilang sarili na, ang sabi sa 15, na nangagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso, na pinatototohanan ito pati ng kanilang budhi. Ang tao kasi sinusulatan ng Diyos ng kabutihan sa budhi, sa puso. Halimbawa, kahit wala siyang narinig na kautusan, hindi naman siya gumagawa ng kasamaan sa kapwa, may pag-asang maligtas yun. Kung nasa labas ka, dahil hindi ka nakapakinig ng aral, hindi ka narating, pero gumagawa ka naman nung nasa puso mong kabutihan, maliligtas ka. Yun ang sabi ni Pablo. Yung mga hintil na walang kautusan sa katutubo, kung gumagawa ng bagay ng kautusan,
ang mga ito aariing ganap ito, sabi ni Pablo. Kasi hindi naman yung nakikinig ang aariing ganap kundi yung tumutupad sa kautusan. Nakapakinig ka man, hindi mo naman ginanap, wala ka rin kaligtasan. Pero yung hindi nakapakinig, hindi naman lumalabag sa kautusan, gumagawa naman ng kabutihan, may kaligtasan yun. Sa'yo, hindi ko pwedeng i-apply ito, kapatid na purita, kasi sabi mo, nakikinig ka na kung ikaw lang hindi nakapakinig, tapos tatanong sa akin ng anak mo na ang nanay ko po ba may kaligtasan, maaaring isagot ko, meron pagka mabuti siya. At kahit wala siyang nalamang aral, maaari siyang maligtas. Pero sabi mo kasi nakikinig ka na, dumadalo ka na, pero hindi ka umaanib, ibang sitwasyon yon. Sana naunawaan mo yung sagot ko, kapatid. Yung walang napakinggan, pero hindi naman gumagawa ng kasamaan sa kapwa, maaaring maging dapat sa Diyos yun. Pero kahit ikaw ay makinig ng makinig, pero hindi mo tinutupad, hindi ka po maliligtas. Yun po ang tamang sagot sa inyong tanong. Kayo na po ang bahalang humatol sa inyong sarili, kapatid na purita. Salamat, Brad Eli. Salamat po. Samahan nawa kayo ng Panginoon. Lipat naman po tayo sa lugar ng Naga City, Camarines Sur. Nandun si kapatid na Danny Navales, kasama ating mga panauhin. Go ahead, Naga, please. Salamat po sa Diyos, kapatid na Daniel. Magandang araw po, kapatid na Eli. Mula po dito sa Naga City, Camarines Sur. Ang magtatanong po ay isang kaibigan natin, si kapatid na Paolo Binosa, isang Katoliko, 28 years old, ng Kamaligan, Camarines Sur. Ito po siya, kapatid na Eli at kapatid na Daniel. Ang katanungan ko po, maaari po bang mas malaki ang kasalanan ng tao kapag nakagawa siya ng kasalanan ng maliit? Ngunit bawal po sa iglesia. Kaysa malaking kasalanan sa ibang relihiyon. Halimbawa po, yung ibang relihiyon po ay nakapatay o pumatay. At yung kapatid po na Church of God ay kumain po ng bawal. Halimbawa po, kumain siya ng dinuguan o kaya yung balot kasi binigti po yun. Ano po ba ang maasasabi niyo po dito? Mo, kapatid, hindi ganun ang dapat pananaw natin. Ang ating pananaw, ang kasalanan nagiging mabigat kung alam mo ang kasalanan. Kung wala kang malay sa kasalanan, napapatawad ng Diyos yun. Basahin natin ang 1:13 ng unang Timoteo. Bagaman ang una ako'y naging mamumusong at manguusig at mang-aalipusta, gayon may kinahabagan ako sapagkat yaoy ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Ang taong nakakagawa ng kahit mabibigat na kasalanan, kung hindi mo naman talaga alam na buong buo, merong patawad yun. Si Pablo nga nung umpisa ako ikay mamumusong. Nilalabanan niya ang Diyos Ako'y naging mamumusong, mang-uusig pa. Pinapapatay niya pa yung mga unang Kristiyano. At naging mang-aalipusta pa ako. Pero kinahabagan ako ng Diyos kasi ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Kaya yung iyong parang problema o deduction, hindi tama yun sa hustisya, kapatid. Na pagkukumparahin mo yung gagawing kasalanan ng isang relihiyon at saka ng isa pang relihiyon. O halimbawa, yung mga kaanib dito sa atin, kukumpara mo doon sa ginagawa ng ibang relihiyon. Ang pinakapunto na dapat maintindihan, ang nagpapabigat sa kasalanan, yung kaalaman mo. Kasi kung wala kang kaalaman, nagawa mo mali, kahit mali na yung ginawa mo, kung yun hindi mo naman alam, di mo naman sinasadya, napilitan ka, o kaya itinulak kang magkasala, may patawad yun. Pero kung alam mo na, nakita mo na ang aral, napatunayan mo na aral,
ayaw mong tanggapin, nilabag mo pa, ang sabi ng Hebreo 6:4-6 ganito, Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at saka nahiwalay sa Diyos, ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Ayun. Yun ikang minsang naliwanagan. Nakalasap na ng kaloob ng kalangitan. Nakabahagi na ng Espiritu Santo. Nakalasap na ng mabuting salita ng Diyos. Nakaalam na ng kapangyarihan ng panahong darating. Pagkatapos sa kakapanahiwalay sa Diyos dahil sa iyong kasama ang ginagawa, wala ka ng pag-asang mapatawad. Wala nang haing natitira pa tungkol sa kasalanan. Ayon. Sa 10:26 ng Hebreo. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Kung sinasadya natin ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan ng sabi ni San Pablo, wala nang haing natitira pa tungkol sa kasalanan. Kaya yung analysis mo, kapatid, mali yun. Yung isa wala sa relihiyong totoo, yung isa nasa relihiyong totoo. Ang dapat na analysis, ang nasa relihiyong totoo, narinig mo na yung aral, naliwanagan mo, pagka yun ay sinadya mo, tinakwil mo, wala ka ng kaligtasan doon. Pero kung nasa mali ka namang relihiyon, kahit gaano pa kabigat ang iyong ginawang kasalanan, pag dumating yung panahon na ikaw ay napunta sa tama, nakakilala ka ng aral, nagbalik loob ka, napapatawad ng Diyos yun. Gaya ni Pablo. Kasi nung gawin niya yung mga maling ginawa niya, nasa relihiyon siyang mali eh. Nasa relihiyon siya ng mga Hudyo. Basahin natin yung Galacia 1:13. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paanong aking inusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. At ako'y nangunguna sa relihiyon ng mga Hudyo ng higit kaysa marami sa aking mga kasinggulang, sa aking mga kababayan. Palibhasa'y totoong masikap ako sa mga salit-saling sabi ng aking mga magulang. Napakatibay ni Pablo sa relihiyon ng mga Hudyo. Masikap ika ako sa mga salit-saling sabi. Kaya nangunguna ika ako sa relihiyon ng mga Hudyo. Higit pa sa aking mga kasinggulang, mga yung kanyang kakontemporaryo. Napakatindi ang kanyang seriousness sa relihiyon ng mga Hudyo. Kaya humangga siya, umabot siya dun sa pagpapapatay sa mga Kristiyano na kung alam niya yung relihiyon niya ay totoo, bagaman yun ay mali, pinapatay niya yung mga Kristiyano, yung sumasampalataya kay Kristo, pinapapatay niya. Inuusig ko ikang malabis at nililipol ang iglesia ng Diyos. Pero napatawad siya ng Diyos dahil wala pa siya sa katotohanan noon. Kaya hindi pwedeng pagkumparahin yung kasalanang nasa isang relihiyong mali doon sa kasalanang ginagawa sa loob ng relihiyong totoo. Walang comparison doon kasi pag nasa mali ka, hindi mo alam ang katotohanan, may patawad lahat ng kasalanan mong magagawa pagka ikaw ay nagsisi at nagbalik loob sa Diyos. Pero pag nasa relihiyong kang totoo at alam mo yung totoo, tapos sinasadya mo, ay walang patawad yun. Yun ang sagot sa tanong mo, kapatid. Salamat, Brother Eli. Salamat. Sana naunawaan mo. Okay po.
Lipat naman po tayo sa lugar ng Dubai. Nandun si kapatid na Andy Perlada. Dubai, come in please. Ako po ay isang Roman Catholic. Ang trabaho ko po ay isang trailer driver. Lumalabas po ng UAE, lingguhan po makabalik po dito sa UAE. Ang asawa ko po, kaanib na po dito. Ako po ngayon ay under doctrination na. Ang tanong ko po, kung ako ay maging kaanib na dito, kung isang bisis lang ako makadalo sa lokal na pagtitipon, ano po ang magiging kalagayan ko? Bakit isang beses lang, kapatid? May anong dahilan at magiging isang beses lang? Kasi po, ang biyahe ko po kasi, wala po kasing sa araw, brother. Minsan, makarating ako rito ng sa UAE na walang oras sa pagtitipon ng lokal. Ngayon, simpuhan na po ang pagbalik ko rito para po ako makadalo sa lokal na pagtitipon. Gaya po ngayon, naka-attend po ko rito dahil gahapon po wala po kaming kargada sa aming biyahe. Hindi naman problema yon, kapatid na Paulino. Kasi, halimbawa, makakadalo ka ng isang beses. Yung oras na hindi ka makakadalo, lahat ng aral na napapakinggan sa mga regular na pagkakatipon, yan naman ay nakatape. Doon sa oras na dadating ka, kahit walang pagkakatipon, pwede ka namang pumunta sa lokal para pakinggan mo yung aral. Para, kumbaga kasi yung aral ng Diyos, parang pandilig yan sa kaluluwa yung aral. Para yung kaluluwa natin, yung ating spiritual side of our being, ay nourished nung aral. Parang pagkain yan para wag kang magutom. Ang tao kaya sumasama dahil sa kakulangan ng turo ng aral ng Diyos. Basahin natin sa Kawikaan 5:23. Siya'y mamamatay sa kakulangan ng turo at sa kadahilanan ng kanyang pagkaulol ay maliligaw siya. Kaya maraming taong naliligaw dahil sa kakulangan ng turo. Tayo, kaya nagkakatipon tayo, mga kapatid sa iglesia, para ang ating mga kapatid laging madiligan kumbaga sa halaman o laging mapakain kumbaga sa pagkain. Kaya nagkakatipon. 10:25 ng Hebreo. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Yun ang dahil kaya nagkakatipon. Mag-aaralan sa isa't isa, wag nating pabayaan ang wika yun. Lalo na kung namamalas nating malapit na ang araw, lalo na kung parating na yung pag-araw ng pagbabalik ng Panginoon, kailangan tayo'y laging busog sa aral para wag tayong maligaw kasi nakakaligaw yun yung pagkawala ng aral. Kaya tayo may pagkakatipon. Kaya kami naman sa inyong paglilingkod sa inyo, naglagay tayo ng mga araw ng pagkakatipon sa iba't ibang lugar. Kagaya dyan sa UAE, sa Middle East, sa Arabia, dyan sa Qatar. Como dyan, ang holiday dyan Biyernes. Ang pagkakatipong inilagay natin dyan, Biyernes. Kasi dyan ang holiday Biyernes Kaya walang pasok ang Biyernes, kaya dyan nagkakatipon sila Biyernes. Ngayon, kung hindi ka makakarating, meron ka namang, halimbawa, may isang araw dumating ka, kagaya ngayon, wala kayong biyahe kamo, di yung hindi mo napakinggan nung linggo, o nung Biyernes, o nung anong araw, meron naman sa lokal na pupuntahan mo, na pwede mong mapakinggan yon para lagi kang merong spiritual nourishment. Kumbaga, parang dinidilig ang kaluluwa mo. Sa unang Korinto 3, versikulo 6, ang sabi ng Apostol Pablo ay ganito, Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang siyang nagpalago. Ang halamang hindi nadidilig, hindi lalago. Ganon din ang pananampalatayang naitanim. Sabi ni Pablo sa mga kapatid sa Korinto, ako ang nagtanim, si Apolos ang tagadilig, ang Diyos naman ang nagpapalago. Paano kang lalago kung walang didilig sa'yo? Yung aral, pandilig yun Yung aral na pandilig, yun ang nagbubunga sa ating buhay ng kabutihan,
Basahin natin ang Isayas, Kapitulo 55, versikulo 10. Sapagkat kung paanong ang ulan ay lumalagpak at ang niebe ay mula sa langit, at hindi bumabalik doon, kundi dinidilig ang lupa, at pinasisibulan at pinatutubuan ang halaman, at nagbibigay ng binhi sa maghahasik at pagkain sa mangangain. Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko, hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. Ayon, sabi ng Diyos, magiging gayon ang aking salita mula sa bibig ko. Parang ulan o niebe na bumabagsak sa lupa para dumilig, para magbunga ang lupa. Ganun naman ang aking salita na lumalabas sa bibig ko, sabi ng Diyos. Parang dumidilig yan sa kaluluwa natin para tayo wag mauhaw sa mga bagay na espiritual. Kasi pag nagkulang ka doon, doon ngayon papasok yung mga tukso, pambababae, panlalalaki, yung pagsusugal, pagtataksil sa asawa, pagkalimot sa pamilya, pagkawasak ng pamilya, doon ang gagaling at nawawasak na yon. Kaya sa iyo, kapatid, walang problema ron. Halimbawa, hindi ka makakarating ng regular na pagkakatipon. Pag dumating ka, pakinggan mo yung aral na hindi mo napakinggan, na hindi ka nakarating, pakinggan mo. It's a sort of a make-up para ikaw ay laging nourished spiritually. Our concern, hindi yung pera mo, ang aming pangunahing concern. Ang concern namin yung kaluluwa mo. Ikalawang Korinto, Kapitulo 12, versikulo 14. Narito, ito ang ikatlo na ako'y handang pumarian sa inyo, at ako'y hindi magiging pasanin ninyo, sapagkat hindi ko hinahanap ang inyo, kundi kayo. Sabi ni Pablo sa mga Kristiyano noong una, hindi ko hinahanap ang inyo, kundi kayo. Yung ibang relihiyon ngayon kahit wag kang dumalo, pwede. Basta ipadala mo lang yung ikapu mo. Meron nga ngayon sabi nung isang miyembro sa akin, nakausap ko sa Amerika it has been 2 months that I am not attending now, but I faithfully give my tithe, sabi niya. 2 buwan na ako hindi dumadalo, pero how can you give your tithes when you are not attending the congregation? Because in our church, we have an account, sabi niya, yung ikakaskas ko lang yung aking ATM card, nakakapagbigay na ako ng ikapo. Yun ang halimbawa ng mga iglesyang hindi mahalaga yung kaluluwa mo, ang mahalaga yung pera mo. Sa atin, ang mahalaga sa ating pangunahin yung kaluluwa ng kapwa, maakay ng Diyos sa kabutihan sa pamamagitan ng kanyang aral. Kaya ang mahalaga talaga, makikipagkatipon. Kung wala ka talagang pagkakataon, at least yung aral na napakinggan ng iba, mapakinggan mo rin. Palagay ko hindi problema yung kapatid na Paulino. Sana naunawaan mo ang sagot ko. Sige po, salamat po. Salamat sa inyo, mga taga-Dubai. Salamat po. Yan, kay kapatid na Paulino. Tuloy niyo po sana ang inyong pakikinig at ang pakikinig ng doktrina sa atin pong lokal dyan. With that, ay muli po nagpapasalamat tayo sa lahat ng ating mga naging panauhin sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan po ng ating mga websites at ganoon din sa pamamagitan ng ating mga satellite providers na nakamonitor sa atin. Umaasa po kaming nakinabang kayo sa mga bagay na inyong napakinggan sa tulong at awa ng Panginoon sa pamamagitan po ng ating sinasagawang Worldwide Bible Exposition. Papasalamat po kami sa Diyos sa isa pang mabuting pagkakataon na makapaglingkod sa inyo. Hanggang dito po, salamat sa inyong pagsubaybay.